Yung sa ano, sa iba pang mga nangyari doon, may may uncle ko na mga, na ano, nasali sa ginagapos nila. Tapos, ginagapos, pagtapos sa ginagapos, dinala sa ibang lugar. May galing sa Salay, dinala doon sa Lantad. May galing sa Claveria, dinala sa Lantad. Doon sila Sa Lantad talaga pala ang Berdugo. Yan pala ang talagang dyan talaga lahat. Yes, sir. Lahat dinadala dyan na. Yes, sir. Sino-sino na. Grabe. Yung Ito kapatid ko na babae, yun ang nasali sa paggapos. Yung kapatid ko na babae, nasali siya sa paggapos. Si Jennifer. Oo. Galing sila, kasi ang area nila ay sa, iwan ko kung anong district yun, basta isang district ang ilang ginagalawan. So, pag ginapos na siya, dinala sila doon na nakagapos sila, dinala doon sa Lantad. So, torturean siya, tinorture. Torture, pinalo yung tuhod, mga siko, mga ganun. Pero hindi nyo kita. Hindi namin nakita. Pero makita namin yung mga galit na galit si Kuya Teddy mo nun. Pero hindi si Manoy ang hindi na si Manoy ang nagpalo sa kanya, ibang tao. Alam niya nandun yung kapatid niya? Alam niya. Ang asawa niya, ginapos pa rin. Nagapos. Asawa ni? Asawa ni Manoy Tidi. Ganun? Asawa ni Manoy Tidi, unang asawa niya si Bibot Kanunayon. Tagahinguog. Kanunayon apelyido. So, ang papa ko, aktibo man sa grupo, sa organisasyon. Ngayon, si Manoy, siya ang naggapos at saka nag-torture sa mga tao, sa mga DPI, sabi nilang mga DPI. So, ang asawa niya, isa sa nagapos at saka yung kapatid niya, Manang Jennifer. So, ang asawa niya, pinayagan na papayag yung committee na hindi patayin, pero dapat ang papa ko ang mag-custody. I-custody siya. I-custody ni papa siya, ang asawa ni Manoy, siya ang mag-custody. Sinabihan si papa, dapat kung ikaw ang nag-custody sa asawa ng anak mo, dapat hindi ka niya ma-recruit na maging DPA. Ganun. Asawa ng Berdugo. Kasi kung tutuusin, si Manoy Teddy mo ang Berdugo. Talaga. Sabi ni papa, sige, ako ang bahala. Sabi niya, ako ang bahala kasi maawa ng papa kasi naman niya. Kumbaga, naman sali sa pamilya namin, asawa ng kapatid ko eh. Sabi niya, sige, ako ang bahala. Sige, ako ang bahala, sabi ni papa. Doon lang siya sa bahay namin. Huwag niyong kausapin, sabi nilang Vernon. Huwag mong Atma man yung papa ko, Atma. Sabi niya, Atma, hindi mo siya kausapin. Kung kausapin mo siya, kumusta mo lang siya kung ano sa utak niya, ano bang nangyari, may kaibahan na ba, iba na ba yung pagiging DPI niya, intelligence niya. Sabi ni papa, sige, okay, akong bahala. Wala. Kumustahin si papa ni Vernon. Kumusta namang asawa ni Tidi? Ano na ba? Okay na ba siya? O hindi? Pero yung ni papa, pag custody ni papa, lang siya, sir? Temporary lang siya na doon kustodiya ni papa. Kasi buntis. Buntis manang. So, nang bibot. So, pag sabi ni Vernon, bago siya patayin, papaanak siya. Papaanak mo na. Para hindi ng bata. Ang lulupit nitong kwento mo. Ako'y nalulula. Papaanak siya. Pag manganak siya, doon na ang pagpatay sa kanila. Ano sabi ni Manoy Teddy mo na nun?
Yun na yun. Medyo, ano siya, medyo, masyadong na-risgo siya sa asawa niya. Kasi may anak siya eh. Oo, siyempre. Oh, yun ang, kumbaga, yun ang isa sa anghel na, isa sa nagawa niyang, doon na lang siya magduyan sa taas ng, sa taas ng eskwelahan, para lang namin, doon siya magduduyan, parang doon niya lahat pag-isipan kung anong gagawin niya. Hindi na siya nag-torture, hindi na siya nagpatay, mga ganun ba? Doon siya na palagi, doon na siya natutulog. Sa Sa, kung ganun ang, bongbong sa eskwelahan, anong paralan namin, doon siya nagduduyan. Tali siya ng duyan doon siya nagduduyan. Hindi siya gustong magpagalaw kasi malapit na mag-anak yung asawa niya. Yung concern niya na baka pag manganak ng asawa niya, patayin naman. Sige, ayaw kong pangunahan yung kwento. Sige, tuloy lang. Doon na siya doon na medyo nag-relax yung niya. Ginagawa niya na pagpatay, pag ganun, mga torture. Kumbaga, naramdam na niya, sir, ba na kawawa talaga yung mga ginagawa niya, yung mga tao. Doon siya natauhan. Doon siya nakapag-isip. Kasi malapit na 3 buwan lang. 6 na buwan hanggang 3 buwan hanggang sa 6 na buwan mag-custody ang papa ko sa kanya, sa asawa niya. Pag makaanak na siya, doon na yun. Patayin na siya. Bata lang ang Pinatay nga. Wala. Sige, ikwento mo. Hindi pinsan ni Papa. Ikwento mo. Sinabi ng Papa ko, sabi ni Vernon, ano bang ginawa ng asawa ni Tidi doon sa bahay niyo? Ano bang palagi ba siyang makipag-usap sa inyo? Ano bang pinag-usapan niyo? Ganun mga tanong-tanong niya ba? Ano bang pinag-usapan niyo? Sabi ng Papa ko, wala naman siyang ibang isinabi sa amin, kundi lang, magtrabaho naman siya doon. Kung anong magagawin doon sa bahay, yun lang man ang ginagawa niya. Kung makipag-usap siya sa amin, pamilya, lang. Tapos ang pinag-usapan namin, wala man siyang ibang kinausap sa amin na ganito, may mga taong mga connection niya, may mga ganitong mga naabutan niya na mga connection niya. Wala man sir, kas. So, anong assessment mo sa kanya? Si Papa ang validate. Anong assessment mo sa kanya? Totoo ba siyang DPE o hindi? Sabi ng Papa ko, hindi. Kung DPE pa siya si Bibot, sabi ni Papa, kung DPE pa yun siya, sana, sabihan na kami niya ganitong gagawin namin. Pero wala man ibang mga isinabi niya sa amin, kundi nagkaanak siya, may mga gawaing bahay, yun lang ang ginagawa niya. So wala naman niyang ginagawa na masamang ginagawa sa amin, sabi niya. Sabi ni Vernon, sige, kung ganun, hindi siya mamatay. Yun ang anghel, ang Papa ko. Anghel ng asawa ng kapatid ko. Hindi siya tinuloy pinatay. Yung anak niya, yung panganay na anak ng kapatid ko, Manoy, tuloy naman silang nagsali sa Okbo. Abutan naman siya sa normalisasyon. Wala na. Na siya, okay na yung ni Papa, pag custody niya, okay na yun. So pagkatapos, balik sila doon sa unit. Balik. Pabalik nila sa unit, ang anak sa mga kapatid ko, na doon sa amin iniwan. Doon. Napakadilim ng kabanata ng buhay ng Tagalantad pala yun, na kayo yung inasahan, kayo yung unang inugnayan nila. And pati yung kapatid mo na mismong siya ang tagagawa ng torture, tagapatay. Buti nga na ikukwento mo na yan ngayon. Totoo lang, for the first time ko marinig tong totoong kwento ng
killing fields. Kasi kami, sir, hindi naman namin nakalain na ganun ang mangyari, sir. Kasi yung mga propaganda na ano nila sa amin, binigay nila sa amin, inikwento nila sa amin, ano man, magandang result man sa, gusto man nila na magandang may kinabukasan ng mga bata, mga ganun ba, mawala yung mga masamang mangyari sa mga takbo ng government, ganun ba? Walang mga maging alipin, yan, sabi nila. Hindi namin nakalain, sir, na ganun ang nangyari sa mga tao doon. At kabata-bata mo noon. Pero, nagnormalisasyon. Pag nagnormalisasyon na, sir, yun na, mga tao doon, baga, yung may mga hinanakit nung naggagapusan pa, baga nagbalik ay sa relasyon, si Manny TD at saka yung mga buhay na mga binubugbog niya, mga torture niya, nagbalik ay lahat ng mga... Nagbalikan ng relasyon. Kasi kasama niya lahat eh. Binubugbog niya. Binubugbog niya, may mga parent na may mga pamilya na pinatay niya. Kung doon lang sa amin sa Lantad, nagbalikan lang ang relasyon. Siyempre, binabalik lang ang buting magandang Pero relasyon. hindi siya pinatawad. Pinatawad siya sa mga tao, pero sa ibang lugar, Hindi siya pinatawad. hindi siya pinatawad. Pinatawad siya doon kasi yung mga tao doon na mga nabiktima niya, halos magkapamilya niya, magkaparinti. Hanggang sa ang mga hukbo na mga kasali sa binubugbog niya, tinorture niya, na buhay pa, doon sa grupo, doon sa unit niya, doon sila nagbalikan ng relasyon. Grabe yan. Ito kasi medyo nako-confuse tayo sa taon kanina. Ito yung nangyari bago yung sinabi mong binomba kayo noong 1992. Yes, sir. Medyo para maano natin ba, 1980s talaga ito. Yes, sir. So, yun na yun. Pagkatapos ng Silbi, Wilno naman ang Lantad sa NPA. Doon na yung sobrang sumikat na yung Lantad nung pagkatapos noon. Ano, sir? So, sabi, 1985, 86, pagka 86, normalisasyon, 87, tuloy ang sa mga organisasyon. Nag-organize na. Doon na rin nagte-training noon. Nagte-training medical, training militar, training na, ganun. So, pag mga seminar, mga baka pa, mga ganun, mga lecture na lang, para maturuan, at saka yung ideolohiya. Pero sa totoo lang, yung mga tao ng Lantad, anong nangyari? Father mo at tatay mo, anong naging niya pagkatapos ng lahat lang ng yun? Kasi talagang asawa niya, nanay mo, pag anong pagkatapos nun? Ano yung ng utak nyo doon? Sir, kahit yun ang manila sa amin, pinapaliwanag manila sa amin yung mga nangyari. Paano pag-explain nila? Paano nila ipaliwanag sa inyo nun? Mga ganon? Yun? Pinapaliwanag nila sa amin yung mga nangyari na kung may mga mali, sabi nila, may mga mali na mga ginagawa. So, dapat may sinabi nilang first na bantuga ang kalihok ang pagtulid. Rectification, ang tawag dyan eh. Yan. Unang bantuga ang kalihok ang pagtulid. So, sabi nila, mali man yun, kasi may instruction man sa taas na maglinis, ginawa. Dito sa Mindanao, nagawa to. Tapos, mali man yun, kasi maraming mga apektado, maraming mga
kasamahan na namatay, maraming mga masa na naapekta, namatay. Siyempre, mali man yun. So, mag-ano tayo, mag-reaffirm, magbalik, maggawa ng unang pinaka-first na pagtulid. Pagtuig, application, campaign, yan, okay. So, ginawa nila yon. Yun ang resulta. So, yung resulta sa sinabi nilang balik normalisasyon. Kaya, nag-ano sila ba? Pinag-aralan nila yung paano nila ma-recover ang mga tao sa mga area dito sa Mindanao. Halimbawa sa Lantad, lalong-lalo na sa Lantad na maraming Lantad, Salay, Claveria, mga ganon. So, nag-reaffirm. Yung sinabi na magbago. Kailangan na magbago. So, baguhin ang mga tactics, mga yung mga mali, gawing tama para makarecover yung hukbo, makarecover yung mga area, mga masa, at saka yung hukbo na maraming namatay. Ngayon, yun ang pinakauna na nagawang normalisasyon. So, nagpatatawaran silang lahat. Grabe to. Kasi torture, lahat-lahat. Sinabi doon, kahit anong sakit ang naramdaman mo noon, yung tumama dito sa atin yung kahos, tumama dito sa atin yung mga mali na mga nagawa sa partido. Kung sino-sino tayo dito, sino-sino dito ang apektado, kasi ngayon, ibalik natin ang normalisasyon. So, kailangan magbalikan tayo ng relasyon na maganda. Yung pamilya nyo, ano nangyari na, no? Kami, yun lang, lang namin. Tinanggap namin na ganun talaga ang nangyari. Tinanggap nyo na ganun nangyari. Namin na ganun talaga. Pero si kuya mo, si Manoy TD, siya, naghingi siya ng tawad. bakit pa? Siya nga. Naghingi siya ng tawad kasi may mga salita man siyang nakapaano sa mga kapatid niya. Lalong-lalo na yung umiyak ako na nag-aaral kami na ginuha niya yung sabi ko, siguro para sa akin, isa kang biktima. Isa ka namang biktima sa ganung nangyari. Alam naman natin na may utak sa gumawa nito. Oo. Para sa amin, makapagbigay man kami ng tawad kasi pareho tayong biktima Na ginagawa din lang niya utos sa kanya. Oo. Lahat ng mga ginawa mo doon, utos man yun. So, para sa mga tao, dapat masabi mo sa kanila na maghingi ka ng tawad. Baka, yung mga kapamilya natin, mga parent, parent natin, makapatawad sa iyo. Kasi, totoo naman yun na hindi man sa iyo yun ang mga idea. Hindi ba yun sa iyo ay ng mga desisyon. So, galing man yun sa taas. So, kung galing sa taas dapat yung maggawa ng parang mabalik ang normalisasyon. O sila ang nagpababa sa desisyon na ibalik normal na kasi laki na yung epekto. Na talaga demoralized na. Demoralized. Ang sa loob ng unit, sila talaga ang nagpa-demoralize. Ganun nangyari. E di sa amin, yung buong sitio Lantad na mga apektado, hindi naman magkakita-kita naman kami doon, magkahingi ay naman kami ng tawad, silang Manoy, ganun. So okay lang naman kasi dahil sa palaging binalik-balik pabalik-balik. Yun naman ang magaling sila, yung pabalik-balik nila. Pabalik-balik na hindi natin i-dib yung mga nangyari noon. Kasi hindi man tayo yung nagawa doon man sa taas. Biktima lang tayo lahat. Kung sino-sinong nagpatupad dito sa mga desisyon, apektado siya. Kasali siya, kasama siya sa biktima rin. Itong episode na to, ito yung The Killing Field story na mismong pamilya ni Corporal Takin, yung kapatid niya yung Verdugo, siya bata pa noon pero napagdiskitahan na DPA, yung kanyang sister-in-law
napagdiskitahan din na pagsuspetsahan na DPA. Napakabigat pala nitong kwento na to. At yung mama ko. Pati mama nila napagdiskitahan. Napakabigat. And then, first time ko marinig to, Mar. As in, pasalamat ako na ginagawa ko ito ngayon dahil history major ako sa West Point. Kaya ito, kasaysayan to.